Ay, nako. Anyway, pangalanan lang natin ang makakasama po natin ngayong hapon, ang veteran journalist po na si Ginoong Mon Tulfo. Magandang hapon po, Ginoong Tulfo. Willie, magandang hapon. Kasama ko si Sandro Ochona. Dan, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Sir, umpisahan ko na doon sa issue dahil nga naging viral yung post mo tungkol doon sa destabilization. Pwede niyo po ba kaming bigyan pa ng iba pang detalye kaugnay dyan? Nakuha ko yan sa isang source na connected to military. Ano po ito? Active o retired? Actually, intelligence report yun eh. Okay, intelligence report. Pero hindi ko malaman, hindi ko masasabi sa inyo kung saang unit ng intelligence community yan. Pero So, bakit? how credible to, Kuya Mon? Very credible. Marami ng mga marami ng nasabi niya sa akin na na totoo. Kaya reliable ito. Yung sabi pa nga nila A1. A1. So, ibig sabihin, malapit sa katotohanan na talaga. Yes. 'Di ba may mga sinasabi nilang A1, A2, A3. A1 ito. So ito, simula nung makarating sa iyo, A1 kaagad yung info. Yes. At saka tignan mo yung mga pangalan na binanggit, hindi ka dapat magtaka na eh. Ay mga nabanggit na yan sa ibang ng mga previous reports previous news reports. Kaya hindi nakapagtataka. Sila binabantayan sila dahil mga nung una pa man andyan na nasangkot na sila eh. Pero mukhang dina-downplay ng DILG, Kuya Mon. Ano naman kinalaman ng DILG sa military? So baka hindi sa kanila nakarating kasi yung intelligence report. Yung Malacanang nga ay natatawa ako dahil parang hugas kamay. Sir, pa-imbestiga daw nila sa military. Okay. So anong klaseng destab ang mangyayari kung sakasakali, Kuya Mon? Di ba may magkakaroon ng Rally. Malaking rally? Oo. Ayan na. Ayun ang kaya binabantayan nila itong mga tao na ito. Yung nasa listahan. Alin doon sa dalawa kasi ang mangyayaring rally yung sa INC, itong malapit-lapit na, at saka yung trillion peso march. Alin dito sa dalawa? I think hindi na specify na. I think both. Both. Dahil yung mga pangalan na yan yung mga yung mga pangalan na nabanggit na yan noon pa eh. Kaya sila binabantayan. Anong objective nitong planong ito, Kuya Mon? Palagay ko they want to make a statement. O kaya yung babagsakin ang administrasyon ni BBM. Kung mawawala ang administrasyon, base sa ating konstitusyon, alam natin kung sino ang successor. Kawawa naman tayo. Bakit po? Bakit niyo po nasabi? Paliw yung papalit. Mabuti na lang itong isa, tamad lang. Tamad at easy going. Pero may utak. Ito may utak kay itong papalit pero baliw. Kaso no choice. Kawawa ang Pilipinas. Kaya nga kaso no choice tayo, paano yan? Kaya nga, bakit we have dalawang we have on a two points of a dilemma. Yung tamad na easy going pero mautak. O kaya baliw. Mahirap yan. Malaki palagi ko na sinasabi yan sa Facebook accounts ko baliw si Sara. Pero yun nga po, base sa konstitusyon, siya talaga yung papalit. Kaya nga sa akin lang, paano yan? Kawawa man ng Pilipinas. Hindi ako bumapabor kay Bongbong Bakit po kaya ganon? Bakit hindi na lang po kaya resign all? Hindi po ba pwedeng ganon yung scenario? Hindi ko alam. Pero kasi ang nakakatakot yan yung mag-military junta. correct, gaya na nangyari sa
Oo. Sa Thailand, tsaka sa... At saka yung masakit ba, mahirap yan, yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Kasi yung mga tao ngayon ay nagising na. Ang galit na sila eh. Aabot kaya tayo sa ganun, Kuya Mon? Sana hindi. Sana hindi. Sana hindi. So, may possibility na umabot sa ganun. Ang mga tao na kasi ngayon na pag tinanong mo, ang galit na galit sila. Oo. Teka. Magtanong-tanong ka sa mga tao sa kalye. People on the streets. Galit na galit sila. Sabagay. Teka, binanggit mo kanina, yung gusto nilang tanggalin, yung tamad, ang ipapalit naman, baliw. Pero Oo. yung tamad na binabanggit mo kanina, mautak. Ano ibig sabihin mautak? At least itong may sense. What? Sane siya, sane. Tamad lang siya. Tamad lang. Oo. Tamad ma-remedyohan yan eh. Oo. So, ngayon, ginagawa na niya lahat. Pero mahina pa din siya eh. Mahina lang. He's a weakling. O, pero yung mga for sure may mga nakausap ka, no? Ano ba talaga yung target nila? Kasi kung binabanggit mo, gustong tanggalin yung tamad, pero ang papalit naman, base sa ating konstitusyon, baliw. Ano ba talaga magiging objective nung mga nasa iwan info? Well, may mga nakikita ninyo, may mga kanya-kanyang agenda kasi yan eh. Siyempre, kailangan nila ng mapalitan si BBM dahil mayroon sila kanilang agenda. Okay. According to the reports, yung intelligence reports. Pero base ba doon sa intel kung gumagalaw ito mga ano ba to, mga talagang active o yung mga retired, may support kaya mula sa kabuuan ng militar? Ang mahirap diyan na yung retired kasi retired general wala na. Oo. Hindi na yan pag mga retired general hindi na yan pinakikinggan ng kasundaluhan. Oo. Ang mahirap yung mga active, Active. members ng military. Yan ang dapat kailangan ng suportahan diyan. Kung mawala na yung active kung mawala ng gana yung active members. Yung mga generals na nasa active service, delikado siya. Oh. Yung bang composition itong mga generals na ito paano bang composition? Ilan yung active, ilan yung retired na magkakasama? Walang binanggit yan sa na active eh. Oo. Ang mga binanggit lang eh, puro naman mga retired yan eh. Si Poki, si Magalong, retired naman yan. Si De Leon. Pero may mga iba, di ba mga colonels? Pero mayroon din silang agenda. Tandaan mo yung mga galing kasara ito eh. Oo nga, kasi binabasa ko itong mga pangalang nakalagay dito. Mula ito sa kampo ni ng mga Correct. Duterte eh. Correct, yes. Correct. Ako. Ako rin, sabi ko, akala ko, puro lahat ito. Maliban lang siguro kay yung mga iba dyan. Oo. Pero yung mga colonels, puro Sara yan. Oo, kasi ang hindi ko makomprehend dito, Kuya Mon, kung naghahabol sila ng tunay na pagbabago, yung papalit naman, tainted din naman yung naging administrasyon. Sinabi mo pa. Nung araw, akala ko nga, may pagbabago yung panahon ni Digong. Because dahil ako yung hindi sa pagmamayabang, ako yung nagpatakbo sa kanya noon. Ha? Ayaw, di ba? Pero nakita ko, walang pagbabago. Nung araw, pag mayroon yung kay Freddy Aguilar, Oo. yung pagbabago, naninindig yung balahibo ko. Sabi ko, wala na, talagang may pagbabago. Oo. Ngayon, pag narinig mo yung, kung ano yan gusto kong masuka, yung pagbabago na kinakanta. Ay, di bali, wala na rin naman yung kumante. Kaya nga, wala rin. Pero wala, yun naman kumanta, wala naman siya. Ganun din naman ako. Lahat tayo na, Oo. maraming nagoyo. Maraming nagoyo si Digong. Ayaw, di ba? Masakit ko sabihin dahil kaibigan ko siya. Ngayon ko lang marami nang lumalabas kayo, no? Ay, yung DPWH, ang dami na. Mga ibang mga, yung mga katiwalian. Kasi nakafocus tayo sa war on drugs. Oo, ng mga Pero yung panahon mga na yun. ibang katiwalian na andun sila. Oh, di ba isa sa mga sinisigaw ni Digong dati 'yon na lalabanan niya yung korupsyon din bukod sa drugs? Kaya nga,
mahina siya eh. Yung mga tauhan niya ang gumagawa eh. Mm. Palagay ko, siyempre, hindi niya pwedeng hindi rin niya alam. Otherwise, tanga siya. Ha? Okay. Mhm. Sir, yung pinost nyo po sa Facebook na mga pangalan, may isa doon nakalagay, I'm curious, bakit po may nakalagay na for confirmation? Ano po ibig sabihin nun? Yan ang tinitingnan pa nila. Kung talagang, ibig sabihin na kung talagang, nasa intelligence report kasi yun eh. Mhm. Bine-verify nila yung si Magalong. Mhm. Mhm. Oh, may hamon si Vice President Sara Duterte na kinakailangang back down ng proof o kaya ay mga matitibay na ebidensya itong mga lumalabas na ito na, well, gaya nga na binabanggit mo, Kuya Mon. Ang tawag Pero na... tingnan mo naman yung mga nasa listahan. Karamihan dyan kay Sara. Mm. Mhm. At saka siya mismo kasama sa mga nagpupundo. Doon napupunta yung intelligence fund natin. Mhm. Kasi ang tawag nga niya doon ay chismis daw. Chismis daw ang tawag dyan. Well, may, di ba, nag-uumpisa ko minsan niya sa chismis yung mga balita. Tapos nagiging totoo. Pero maging successful kaya ito kasi yung dalawang ginawang people power o kaya ay destabilization hindi naman maituturing na naging successful, Kuya Mon. Alam mo ba na panahon ni Erap, Mm. pinlano nila yan yung mga generals. Oo. Pinlano ni GMA. Mm. Ang nangyari dyan, kaya mga active members ng military, ng mga generals na active member, active service, kaya naging successful. Mhm. Mhm. Hindi po ba kawawa na yung bayan natin kung dadagdag pa ito? Matapos tayong ragasain na mga bagyo, may lindol sa Cebu, sa Davao, hindi po ba dadagdag pa ito kung magkakaroon ng destabilization? Sinabi mo pa, wala na pa. Lubok na nga tayo eh. Pagkatapos andito pa yung destabilization. Oh, bukod Lubok na tayo sa baha, Oo. sa lindol, andito pa. Anong kawawa ang bayan natin? bukod sa kampo ng mga Duterte na binabanggit mong financier, meron pa bang outside forces kaya ang sumusuporta to in terms of finances sa mga Duterte? Sa akin sa ganang akin wala. Solo nila? Wala. So, ibig sabihin, napakarami nilang pera. At tumatawa ka, Miss. Natawa mo ako. Ayaw, di ma. Ay, nako. 6 years sila noon. Oo. Oo. Tandaan mo, 6 years sila nung panahon na yun. 6 years nga naman, oh. Sabagay. So, anong inaasahan natin? From this day, Sana hindi mangyari yung kinatatakutan natin mm-mm. na yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ito bang mga nagpaplano na ito, mayroon ba silang timetable? Kailan magki-kick off? Kailan... Wala akong alam dyan. Pero alam ko, binigyan ako ng listahan na yan. At saka nung binasa ko, puro mga group ni Sara yan. Mhm. So, ibig sabihin, bubulagay na lang tayo. Paano bulaga kaya mangyayari? Anong inaasahan? Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung bayan. Mhm. Pero napapag-usapan din po ba doon sa Intel report kung paano ito mapipigilan? Ang sa akin, kanina, nag-isip-isip ako eh. Baka nabulabog sila. Ha? Mhm. At dahil hindi yan ang pakay ko mabulabog sila. Ang akin lang, objective yung report ko. Pero sa tingin ko kanina, baka nabulabog sila eh. Okay. Mhm. Base ba dun sa Intel, Kuya Mon, ano ba? Kasama ba sa plano nila yung takeover, puwersahan na pag-takeover? Wala akong alam dyan. Wala pang pero yung mga binabantayan ay wala namang capability kasi yung mga iba yung mga binabantayan di ba? Oo. Si General Poki retired General Poki, si retired General Magalong na mayor ng Baguio. Wala namang mga tao yan Kasi sa military, kapag wala ka na sa pwesto, hindi ka na susundin yan. Oo. Yung may chain of command di ba? May tinatawag na chain of command. No. Yung nasa pwesto, yun ang susundin nila. Oh, hindi kasi na-imagine ko kung magkakaroon ng puwersahang takeover, magiging bloody ang mangyayari niyan. Sana hindi.
Sana nakatulog yung aking report. Yan ang hindi ko yung pakay Oo. Alam mo, Kuya Mon, yung salita mong sana hindi, nininervous ako dun eh. Alam mo bakit? Oo. Yung ang mga tao kasi galit na eh. Oo. Galit na yung mga tao, pero saan nag-umpisa ito? Nag-umpisa kay Digong. Parang si BBM last touch lang. Kung ba sa basketball, last touch. Oo. Oo. Kung Pero karamihan dyan, di ba, yung the height of thievery took place during Digong's time. At hindi natin alam dahil nakatutok tayo doon sa war on drugs niya. kasi kung titingnan natin yung composition nitong mga lumalabas na pangalan, hindi talaga hindi talaga pagbabago yung gusto nilang mangyari. Meron lang parang gusto silang pagtakpan. Dahil karamihan ngayon ng mga lumalabas puro puro mga controversial anomaly from previous administration. Nagtaka ako dahil doon sa listahan, wala na. Yung unang-unang listahan, merong yung Atong Ang Oo. Meron Pero wala na ngayong listahan na ito. So, nung araw, yung may matunog sa intelligence community, yung kay Atong, yung pangalan ni Atong Ang. Siyempre, Bakit kaya nawala? hindi ko alam. Ayaw ko na. I don't want to venture again. Pero, alam mo na, pera ko minsan ang gumagana O kaya baka napagsabihan siya. Napagsabihan siya na wag mag-join. Oo, napagsabihan siya na huwag mag-join dahil mas lalo siyang iipitin kung hindi magtagumpay. Pero ikaw bilang observer, bilang matagal na ring journalist, anong observation mo rito? Yung percentage of success kung sakasakali man. Yun nga yung sabi ko nga kanina, yung report ko, parang nabuwag o kaya nabulabog sila. Hindi na lang alam ngayon ang gagawin nila kasi na-expose na sila Kung sabihin natin na bulabog, titigil na kaya yan o magpapalamig muna? Hindi ko alam, pero tandaan mo may mga rally na malaki Yung sa Iglesia ni Cristo at saka yung sa Trillion March. Peso March. Oo. Nako. Alright. Sige po, maraming salamat, Sir Mon. Sorry, Kuya medyo Mon. kulang na po kami. Kuya Mon, salamat Salamat. Thank you. Salamat din. Okay. Ayan po si Ginoong Mon Tulfo, isa pong veteran journalist. At napag-usapan nga natin yung tungkol doon sa kanyang Facebook post.